Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay nanggaling sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Arman. Bueno, basahin na natin ang liham ni Arman. Dear Kuya Peles, isa lamang po ako kuya sa mga suki ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon kuya, lagi po akong nakikinig sa inyo, lalo na kapag wala akong ginagawa. At lumiham din ako kuya, dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Arman, 28 taong gulang, at gusto ko pong humingi ng payo dahil naguguluhan din ako kuya sa aking problema. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Mabuti naman at dumating ka na, Kanoy. Bakit po, inay? Si Arman, Ho, bakit po? Anong nangyari kay Arman? nandun sila ngayon sa presinto. Ha? Anong ginagawa niya doon, inay? Napagbintangan sila na nagdakaw ng kabeng. May nakakita raw sa kanila. Talagang hindi na magbabago yung anak niyo, inay. Nakakahiya na siya. Ay, naku. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Nay, ilang beses na yan. Kasama yung barkada niyang dalawa na marami ng record dito sa barangay natin. Nadadamay lang ang asawa mo dahil sa kagagawan ng mga barkada niya. Kahit na po, inay. Kapag gumagawa ng masama ang mga kaibigan niya, nadadamay na siya eh. Hayaan mo. At tatanungin ko siya kapag nakauwi na siya dito. Pagsabihan niyo yung anak niyo, inay. Dahil kung hindi, iiwanan namin siya ng mga anak niya. Anak, lawakan mo pa ang pang-unawa mo. Magbabago din yung asawa mo. Pero kailan pa, inay? Nakakaya na yung ginagawa nila. Katulad niyan, dawit na naman siya sa pagnanakaw. Hindi naman sigurado, anak. Malay mo, idinamay lang siya dahil kasama niya yung gumawa talaga at hindi siya kasali. Talaga bang hindi ka na magbabago, ha, Arman? Wala naman akong kinalaman dyan sa binibintang nila sa akin eh. Eh kung wala kang kasalanan, bakit pati ikaw inimbitahan nila sa presinto? Lasing din ako kagabi, ano ka ba? Nauna na silang umuwi sa akin eh. Sinong sila? Sina Tiro at si Bong. Maniwala ka naman sa akin oh. Eh papaano yan? Eh dinamay ka nila. Pwede naman nilang patunayan na wala akong kasalanan yan sa nangyayari. Papaano kung idadawit nila ang pangalan mo, Hindi Abel? naman pwede yun. Talagang wala akong kinalaman yan sa pagkawala ng kabing na yan eh. Ni Tandang Lucio. Malay ko ba sa kanila, dalawang yun. Ipagdasal mo na lang na hindi kanila idadawit dyan. Dahil kung hindi, iiwanan ka namin ng anak mo! Talaga bang hindi ka na magbabago, ha, Arman? Itay naman. Matagal na po kung hindi sumasama sa kanila. Eh, bakit pati ikaw inimbitahan nila sa presinto? Ha? May nagsabi kasi na nakita kaming magkakasama kagabi, nagiinuman. Kaya ayun,
Akala nila kasama na ako na nagnakaw sa nawawalang kambing ni Tandang Lucio. Siguraduhin mo lang na hindi kanila kasama. Dahil kung hindi, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Hayop ka. Itay naman. Oo. Talagang ipapakulong kita kahit may asawa ka na. Maawa naman kayo sa akin, Itay. Kaya nga, sana talagang hindi kanila kasama sa pagnanakaw ng kambing ni Paring Lucio. Hindi pa naman napapatunayan na nanakaw nga yung kambing ni Tandang Lucio Malay nyo, nakawala lang yun. Marami ka pang katwiran. Ang sabihin mo, hanggang ngayon, magkakasama pa rin kayo ng mga tarantadong mga kaibigan mo. O anong nangyari ha, Arman? Ano ba? Hindi nila napatunayan na kasama nga ako. At isa pa, tapos na yung investigasyon. Baka daw nakawala yung kambing na sinasabi nilang nanakaw. Huwag ka na kasing sumama sa kanila. Magbago ka na, Arman. Nakakasama ko lang sila kapag nagjamming kami sa inuman. Pero yung Yan! pagnanakaw, hindi. Isa pa yan na bisyo mo, ha? Sana naman, alisin mo na yan. Diyan ka napapahamak Alam mo, mula na magkaanak tayo, nagbago na ako, Malu. Parang hindi ko naman nakikita sa'yo yung pagbabago mo. Malu naman. Inaamin ko na talagang noong binata pa ako, marami akong likod sa barangay natin, pero ngayon hindi na. Kung gusto mong maniwala ko sa'yo, huwag ka nang makisama sa dalawang yon, ha? Diyan ka kasi napapahamak kapag magkasama na kayo. Magkakasama lang kami sa trabaho at sa inuman, pero sa ginagawa nila hindi. Pero pagkatapos ng trabaho, ha? Anong ginagawa nyo? Umiinom na kayo kaagad. Kaya pwede ba, pagkatapos ng trabaho, umuwi ka na sa bahay? Yan lang ang ginagawa ko minsan Kaya lang, siyempre, para wala naman sila masabi, sumasama pa lang ako paminsan-minsan sa inuman. Kaya mo, hindi na ako sasama sa kanila, lalo na sa inuman. Tignan mo pare, nahanap din yung nawawalang kambing ni Tandang Lucio. Sabi nila, ninakaw daw. At tayong tatlo ni Paring Tero ang pinagbibintangan nila. Paano naman kasi pare? Magkakasama tayong tatlo nung gabing yun Ha? At isa pa, dating gawain naman natin yun noon. Di ba, hindi na ako sumasama sa inyo ngayon. Dahil may pamilya na ako. Buti pa kayo ni Paring Tero wala pa kayong asawa. Kahit bakulong kayo, ayos lang siguro. Kaya mo pare, kapag dumiskarte kami ni Paring Tero, kami lang. Siguraduhin nyo lang na hindi ko madadaman yun sa gagawin ninyo. Tsaka, hindi naman kami tumitira ng malakihan Basta pare, kung makawanin yung magbago na rin kayo, tulad ko. Dahil masama naman talagang gawain yan Magbago na kayo. Dahil sa nangyaring nakawan yung kuya, pati ako nadadamay. Lalo na, kung hindi nila napatunayan kuya na nakawala pala ang kambing na hinahanap nila. Nahihirapan din ako kuya dahil kahit anong gawin kong paliwanag sa aking asawa, hindi siya naniniwalang nagbago lang ako.
Inaamin ko kuya na noon talagang may record ako dito sa aming barangay dahil sa pagnanakaw na nagaganap. Pero malilit naman kuya yung ninanakaw namin. Parang pampulutan lang kuya sa barkada. Pero ngayon kuya, hindi ko na yung ginagawa dahil may pamilya na nga ako. Minsan kuya ay Walang hiya ka talaga, Arman! bakit na naman Malo? Ninakaw daw kagabi ang manok ni Aling Suling. At ikaw ang sospet sa nilang kumuha. Ano? Magsabi ka na sa akin ng totoo! Anong ako? Naku, andito lang kami sa bahay ni Uncle Mario. Dahil birthday niya, kagabi. Di ba, dumating ako, kagabi maaga pa. Wala pang alas Ay, bakit 11. ang pangalan mo ang matunog na nagnakaw ng manok na nawawala? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Talagang sumusobra ng mga taong yan. Kung kailan nagbago na yung tao, pilit pa nila akong pinagbibintangan. Bakit kasi hindi mo na sila hiwalayan, ha? Yung mga barkada mong yon. Hayan tuloy, lagi kang nadadamay. Ako, ang mga tao talaga, wala lang magawa sa buhay. Hindi mo sila masisisi. Dahil totoo naman, di ba? Noon yun, Malo. Pero ngayon, kita mo naman na bihira na akong gabihin ngayon umuwi. Kung gusto mo talagang magbago, umuwi ka ng maaga dito sa bahay. Pare, magsabi ka na ng totoo sa akin. Kayo bang tumira ng manok ni Aling Soling kagabi? Ha? Huwag kang mangingay pare. Hindi regalo namin sa isang kaibigan. Nakakahiya. Wala kaming ambag eh. Pero alam niyo ba pare, pati ako nadadamay na naman eh. Buti na lang may nagsabi na andun ako sa birthday ni Uncle Mario. Kaya labas ako roon. Oh, ano bang ginawa ninyo? Bakit hindi kayo nahuli? May inutusan akong bata na pinakawalan yung manok. Nako, pare pakiusap pa. Tigilan nyo na yan. Para hindi na ako madamay. Magbago na kayo. Ano pare, hindi ka namin dadamay kahit mahuli kami. Pare Bong. Isog, pinagbibintangan na naman nila si Armand sa pagkawala ng manok ni Suleng. Ninakaw daw nung isang gabi. Ay talagang hindi na magbabago ang tarantadong anak mong yan. Hindi niya iniisip ang pamilya niya na nadadamay. Hindi na nahiya. Ay, Isog naman, wala naman silang ebidensya na ang anak natin ang nagdakaw ng manok ni Suleng. Sino pang pagbibintangan nila? Dating gawain niya yan. Pero Isog, ang sabi niya, hindi na siya sumasama sa mga kasama niya dati. Ay, nako Imang. Maniwala ka dyan sa anak mong tarantado. Sinungaling yan. Isog, Hindi ba? Kaya kapag hindi pa tumigil ang nakawan dito sa ating barangay, ha? Ipapahuli ko na siya. Isog. Oo, nang wala na akong problema. Arman! Arman! Nasaan ka? Tay, Arman! bakit po ba? May sasabihin po ba kayo? Tarantado ka talaga. Itay, Patuloy mo kaming binibigyan ng kahihiyan. bakit na naman ho, Itay? Ano bang kasalanan ko? Tinatanong mo pa ako, gago ka? Itay, May kinalaman ka na naman sa pagkawalan ng manok ni Suleng. Ay umamin ka. ano nga aminin ko sa inyo, Tay? Wala naman akong ginagawa. Sinong kasama mong nagnako ng manok ni Suleng, ha? At saan nyo ibinenta?
Magsabi ka ng totoo sa akin, kundi lulumpuhin kita. Ay, sa totoo lang, inamin sa akin ni Paring Bong na sila ni Paring Tero yung nagnakaw sa nawawalang murag ni Aling Suling. Hindi ho ako kasama. At kasama ka doon, hindi ba? Tay, bakit ba ayaw yung maniwala sa akin, ha? Ay talagang hindi. Dahil magnanakaw ka. Magnanakaw. Itay. Kahit na anong gawin ko, kuya, at nagmamakaawa ko sa aking ama, hindi siya naniniwala. Hindi na ako nagnanakaw at nagbago na ako. Pati yung aking asawa, kuya, hindi naniniwala sa akin. At pati yung mga kabarangay namin dito, kuya, inaamin ko noon talaga, kuya, talagang tumitira kami, nagnanakaw. Pero ngayon, kuya, iniwanan ko na yung mga barkada ko. Kasama ko lang sila sa trabaho at kapag nagiinuman kami magkakasama. Pero kuya, kapag may ginagawa silang pagnanakaw o gumagawa sila ng masama, hindi na ako kasama. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya, para maniwala sila sa akin? Sana po matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Arman. Alam mo, Arman, abay, hindi mo rin masisisi yung mga tao na talagang kapag may nawala, kasama pa rin ang pangalan mo dyan. Tingnan mo naman ang ginawa na, iniwanan mong record dyan sa barangay ninyo. Noon talagang inamin mo rin na talagang marami kang records ng pagnanakaw. Kaya nga lang, medyo siguro nagnanakaw kayo ng mga manok dahil sa pagbabarkada, inuman, ginagawa ninyong pulutan. Hindi naman masyadong mamigat yan, pero pagnanakaw pa rin yan, Arman. Kahit na maliit na bagay, pagnanakaw pa rin yan, lalo na hindi nyo sinasabi, lalo na kapag ginawa nyo yan sa gabi. Ngayon, hindi pa rin yata tumitigil yung mga barkada mo. Gumagawa ng masama, lalo na kapag may nag-birthday sa tropa nila, patuloy pa rin yung ginagawa nila. At ang masama niyan, pati ikaw nadadamay. Dawit lagi yung pangalan mo. Bagay na hindi pinaniniwalaan ng pamilya mo. Dahil nga, noon talagang ginagawa mo yan. Pero mahirap talagang alisin sa paniniwala ng mga tao na talagang kasama ka pa rin nila hanggang ngayon kapag may nawawala. Ngayon, tinatanong mo kung anong gagawin mo para maniwala sila na talagang nagbago ka na. Alam mo, Arman, kung gusto mong unti-unti ay mawala yung hinala ng mga tao sa iyo, kumalas ka na dyan sa mga barkada mong yan. Abay, hanggang ngayon pala nakakasama mo sila, nakakajamming mo. Paano hindi ka nila idadamay kahit hindi mo ginawa? Damay ka pa rin. Kaya ultimo remedyo siguro, Arman, ipakita mo sa pamilya mo, lalong-lalo na sa asawa mo. Abay, umuwi ka ng maaga pagkatapos ng trabaho. At kung maaari, humanap ka na ng ibang trabaho mo. Huwag ka nang makisama diyan sa mga tarantalong barkada mo na hanggang ngayon pala hindi pa rin nagbabago. Yun na yung paraan para mawala sa isipan ng mga tao na talagang nagbago ka na. Linisin mo yung pangalan mo diyan sa inyong lugar. Ngayon ka bumawi para mawala yung tingin ng mga tao na masama ka, na magnanakaw ka. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Huwag ka nang sumama sa mga barkada mo dati na hanggang ngayon patuloy pa rin nilang ginagawa yung pagnanakaw, lalo na kapag may nagbe-birthday sa mga tropa nila. Umalis ka na dyan para hindi ka pagbintangan. Ipakita mo sa asawa mo, sa tatay mo, talagang nagbago ka na. Yun lamang ang dapat mong gawin para maalis
sa paningin ng mga tao na talagang bago ka lang. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Arman. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.